Abay, bago tayo magpakilala ng ating programa, bigyan muna natin ng daan yung report ni Jeff Balsa. Jeff! Yes! Inatasan ng Korte Suprema si Senate President Vicente Soto na magsumiti ng komento hingil sa petisyon para sa indirect contempt na isinampa laban sa kanya. Nagugat ang petisyong ito sa mga pahayag ni Soto tungkol sa desisyon ng Korte Suprema na pagwawalang bisa sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon. 5 abogado sina Manuelito Lona, Harold Respicio, Mary Catherine Binag, Bernard Topacio at Virgilio Garcia ang naghain ng petisyon noong February 12, 2026. Ayon sa kanila, nilabag ni Soto ang hangganan ng legitimate commentary nang sabihin niyang ang desisyon ng Korte Suprema ay para amyendahan ang Philippine Constitution. Para sa mga naghain ng petisyon, ang pahayag na ito ni Soto ang pinakamalaking paghamak sa Korte Suprema. Sa isang abiso mula sa Clerk of the Court, Maripi Lumibaw Cuevas, sinabi ng Supreme Court na bagamat hindi na nila bibigyan ng due course ang petisyon, kailangan pa ring magbigay ng komento si Soto. Binigyan siya ng non-extendable period na 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso. Ilalabas ang resolusyong ito ng Supreme Court in the bank noong April 18, 2026. Ayon kay Supreme Court spokesperson Camille Ting, ipinadala kay Soto ang resolusyon noong Lunes, May 4. Kaya kailangan niyang isumiti ang kanyang komento bago ang May 14, 2026. Giit ng mga petitioner, sinusubukan ni Soto na pahinain ang tiwala ng publiko sa Korte Suprema sa pamamagitan ng kanyang pahayag. Mula sa pinagkakatiwalaan ni inasahan at kakampi ng taong bayan, Margo TV Broadcasting Network correspondent Jeff Balsa. Thank you, Jeff! Maraming salamat, Jeff, sa iyong mga report.